Hello, sir. Hello. Kumusta na po? Ayos lang, ayos lang. Balita ko, user kayo ng MX3. Oo, actually, matagal na kaming uminom nito kahit sa Dubai pa kami, sa Middle East. Kumusta, sir, yung pagiging engineer mo rito sa Glasgow? Minsan challenging kasi puro Scottish ang mga nandito, tapos minsan pupunta kami kung saan. So, minsan may struggle pero naano naman kasi Pilipino naman, so Mas nakaka-cope magaling ang naman. Pinoy. Oo, syempre Pilipino. Yeah. So how long have you been using the brand? In Dubai, almost every day, ginagamit ko siya. Ang nangyari is, nung napunta kami dito sa Scotland, wala na ako masyado mabilan. Kaya nung nakita ko siya ngayon, pumunta ako para kumuha na ulit. Na-miss ko. Bakit MX3 capsule, sir? Andito ka na sa Glasgow ngayon and still, yan pa rin ang choice mo na brand supplement. Naramdaman ko na parang kiniklex yung yung body ko. Sabi ko, I'm not that old but I'm aging as well. So, yeah. So para sa akin siguro, mas mainam yung tulungan ko yung health ko para mas maging healthy pa ako. MX3, dito ako believe. Ang pinakamakulit na girlfriend mo sa balat ng radyo. Isang magandang morning sa inyong lahat! Ako pa rin po nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Makulit pero may puso, handang makinig sa mga kwento mo. Alam mo, feeling ko kailangan mo na siyang iwan kasi it doesn't make sense. Ang kwento sa lihim ng liham. Mahal kong Lindsay. Hi! Please call me Sugar. 23 years old mula po dito sa Bacood, Manila. DJ Lindsay, tuwing umaga po nakikinig ako sa lihim ng liham. At feeling ko, para ko po kayong ate. Wala po kasi akong mga kapatid kaya tuwing umaga kapag nakikinig ako sa'yo, parang meron akong big sister in you. Anyway, sumulat po ako para maikwento yung love life ko ngayon. Nakadalawang boyfriend na po ako bago itong boyfriend ko. Medyo natakot na po ako kaya sabi ko, yung susunod na manliligaw sa akin, medyo patatagalin ko bago ko sagutin. Sa ganong paraan, masisiguro ko na siya na. Sabi ko, wala nang hiwalayan to. Mga 7 months din siyang nanligaw sa akin, DJ Lindsay. Lahat ng gusto ko, binibigay niya. Ginawa niya ang lahat para mapa-oo ako. Siguro naman po, DJ Lindsay, 7 months. Matagal na yun para makilala ko siya ng lubusan. Yun nga lang, nagkamali ako. Mahilig kasi yan magpa-deliver ng pagkain sa akin nung nanliligaw pa lang. Pero ngayon, kapag nagre-request ako, sasabihan niya na kaya mo naman magpa-deliver eh. Sige na. Ikaw na lang mag-order. Masyado raw akong nasanay sa mga pabigay-bigay niya noon. Yung dati, pag nanlilibre siya ng date, ngayon, ako na lang palagi ang nagbabayad. Kesyo daw, malaki daw yung nagastos niya sa akin noon nung naliligaw pa lang siya. Kasi, ang tagal ko raw bago sumagot. Kung dati, halos buong araw kaming nag-uusap. Pag walang mapag-usapan, gagawa siya ng ibang topic. Ngayon,
halos hindi ko na siya makausap, DJ Lindsay, dahil busy siya sa napakaraming bagay. Dati nagpapaalam. Ngayon hindi ko na alam kung saan nagpupunta. Hindi ko rin alam kung red flag ba yung mga paganyan-ganyan niya sa akin. Mga magaganda lang yung pinapakita niya sa akin noon. Ngayon, para bang pabigat na lang ako sa kanya. Madali siyang mainis sa akin. Laging galit. Hindi ko na maintindihan yung ugali niya kung tutuusin. DJ Lindsay, dapat na bang hiwalayan ko ang lalaking to? O baka naman kailangan ko lang mag-adjust dahil 4 months pa lamang kami. Please tell me what to do. Palagi po kami nakikinig dito sa bahay. Muli, ako po si Sugar. At ito ang lihim ng aking liham. Lihim ng liham. Hi, Pangga! Same, pero iba! Pangga, we are number 106.7 Energy FM. Pangga, huwag mo sabihin radyo. Sabihin mo, oras natin sa buong kablungan. Check your time. 10 Cambots. Makaraan po ang alas 9 ng umaga. 9:10 on the clock. Wow! Ang kwento po ni Sugar and Daddy. Sugar Daddy. Ni Sugar. Ay, bata pa si Sugar. Hello po sa lahat po ng mga nakikinig sa atin. Nakasing edad ni Sugar. Nasa 20s pa lamang nila. At nandyan daw nakikinig sa bahay. Bakit hindi kayo pumapasok? Meron sa inyo, bakit nasa bahay kayo gantong oras? Ba dapat pumapasok kayo, nasa eskwelahan kayo ngayon? Ay, di ba nagtatrabaho na? Di ba? Wow! Ano ba, mag-reply nga kayo para hindi ako naguguluhan. We are live on Facebook, facebook.com/energyfm1067. And we are live as well sa TikTok account ng Energy FM kung hindi ako nagkakamali. Oo, tama ba? Ito si Baby Toby, pauso to eh. Ano ba totoo? Totoo nga daw, oo. Sorry, nag-thumbs up ang lolo ninyo. Ibig sabihin, totoo nga. Live tayo sa TikTok. Hello po sa inyong lahat. Tingnan ko nga, silipin ko nga. Ay, totoo nga ang balita sa pagitan ng dalawang hita. Hoy! Good morning po sa inyong lahat. Oo, hindi ko anggulo yan, Toby Nakakaloka ka dyan. Anywho, ikaw ba na-experience mo na yan? Yung sa una lang magaling? Oo, yung mga pangga natin na nanliligaw sa una para lang mapasagot. Diba? Pumapapel. Wow! Nagpapalago ng pangalan sa mga nililigawan. Para kasi kapag ganyan, kapag nanliligaw ka, tapos ganyan yung pa-effect mo, press release mo, yung tipong ibibigay mo lahat, langit, lupa, impyerno, ganyan. Tapos hindi naman talaga yun yung katotohanan ng buhay. Parang hindi ka nanliligaw nun. Parang nanluloko ka lang nun, di ba? Hindi nga totoo. Totoo. Hello po muna kay AJ. Shoutout naman from Vegan Ilocos Sur. Kay Annalie Bacelonia. Hello, good morning. Good morning sa'yo. Oo. At saka sino po? Sabi ni Darwin. Opo, live po kayo, DJ Lindsay. 9 a.m. pa lang. Layo pa ng ano daw yun? May hinihintay nyo. Anyways, diba? Kaya yan yung sinasabi ko, kapag nanliligaw kayo ng babae, wag masyadong, alam mo yun, masyado kayong papapel. Wag kayo masyadong nagpapabongga. Wow! Dapat yung totoong pagkatao ninyo, yung pinapakita ninyo, hindi yung masyado kayo alam mo yun,
kinakarir ninyo yung panliligaw tapos hindi naman totoo yung mga pinapakita ninyo. Huwag ganon. Kasi yung relationship din yung magsasuffer in the long run, di ba? At saka alam nyo, yung mga nililigawan ninyo, hindi naman sila patanga-tanga all the time. Maaaring mahal nila kayo pero hindi sila tanga para makita yung pagkakaiba nung nanliligaw pa lang kayo at saka nung totoong kayo na, di ba? Sabi nga natin madaling makabingwit ng babae, madaling magpa-oo ng babae, di ba? Ang mahirap is yung ma-retain yung relationship, mapatagal yung relationship, mapatagal na merong pagmamahalan at lambingan and the thoughtfulness and caringness. Caringness! Diba? So there, sinasabi ko sa inyo. Basa tayo ng comments natin from Facebook, facebook.com/energyfm1067. Gandang umaga po sa inyong lahat. Sabi po ni EM, ay girl, napaka-toxic niyan. Nanghingi ba talaga ng return of investment yung jowa mo? We support break-up dito, ate. Sabi naman ni Michelle Ann, makikinig ka ba sa advice na hiwalayan mo na yan? Kung hindi, di wag ka na lang makinig, bahala ka dyan sa buhay mo. Masyado naman kayo dyan. Sabi naman ni Christina Blas, nakakuha ka ng gusto mo, di ba? Kaya nagbago na. Baka ikaw din nagbago, hindi mo lang napansin. Buti 4 months pa lang kayo, yung iba nga dito 8 years and above na Hiwalay din ang advice. Ikaw ba, 4 months pa lang? Hiwalayan mo na yan, ate. Sabi ni Christina. Sabi naman dito ni Enrico, baka kasi hindi sulit ang pag-aantay ng 7 months. Nagantay siya ng matagal tapos hindi ka naman din pala the best girlfriend. Sabi naman ni Maridona, biglang awa, leave. Dapat mas sweet sa'yo ngayon or at least consistent man lang si Kuya sa actions niya. Oh well, ano kaya masasabi ng mga tao dyan sa TikTok? Halika na at basahin po natin. Sabi po dito, ay nako, it's Jerry Lee. Ba't may mga lalaking madali lang magsawa? Sa una lang talaga maganda. O magaling. Shoutout naman po, it's Jerry Lee 03. Grabe naman yan, DJ, sabi ni Nardo. Good morning. Oo. Sarap pala manood habang nagraradyo. Ay, thank you so much po. Galing, ang galing. Pero alam mo, yun nga yung mapapayo ko dito kay Sugar. Alam mo, wag kaya may mga taong hindi masyado naniniwala sa mga ligaw-ligaw Mas maganda yung tipong mag-date na lang kayo, kilalanin ninyo yung isa't isa. Pero wag na tayong, 'di ba? Wag na tayong dumaan sa ligawan. I mean, nung narinig ko to, sabi ko, ligawan is parang dating din naman, 'di ba? Pero ang sinasabi ko dito, magpakatotoo kayo sa sarili ninyo. Wag yun masyado lang kayo nagpapabongga, 'di ba, sa ligawan stage. Wow! Pag nanligaw kayo, ipakita ninyo yung totoong kayo. Kung wala kayong pera, sabihin ninyo. Kung mahina kayo sa ganito, iparamdam ninyo. Kung ano yung love language ninyo, ipakita ninyo. Hindi yung nagpapanggap kayo to be someone that you're not. Tapos, along the way, marirealize nung niligawan ninyo, ay na hindi pala siya ganito. Makakasakit lang kayo ng tao. Kasi unfair Sa mga nililigawan, yung mga nililigawan ninyo, 'di ba? Always katotohanan lang yung pinapakita sa inyo. 'Di ba? Well, for some siguro nagpapanggap din yung iba. Ito na lang lagi natin tandaan. Kapag nagpapanggap tayo, darating yung panahon na mapapagod tayo at lalabas din yung totoong pagkatao, yung totoong kulay natin. 'Di ba? So, bakit ka magpapanggap kung pwede namang magpakatotoo ka na lang simula pa lang sa umpisa? 'Di ba? Oo. Shoutout watching from London. May mga lalaki talagang sa umpisa lang talaga magaling. Lahat naman, alam mo, not to be biased sa mga lalaki at babae, pero mga babae din naman, 'di ba? Minsan tayo, sa unang part ng relationship, sobrang caring natin, ganyan. 'Di ba? Baby, magbabasketball lang ako. Sige, magbasketball ka lang. Enjoy! Wow! Pero pag tumagal na, baby, magbabasketball ako. Magbabasketball ka na naman. Lagi mo na lang kasama yung mga barkada mo. Wala ka ng oras para sa akin. Di ba? Yung mga ganyang babae. So, siguro, tingnan mo rin yung sarili mo. Di ba? Di ko sinasabi na may kasalanan ka dito. Ang sinasabi ko, i-assess mo yung sarili mo. I-assess nyo rin yung relationship ninyong dalawa. But definitely, dun sa mga binigay mong variables. Gusto mo yun? Sa mga binigay mong kwento, no yun. 'Di ba? Pwede kang mag-offer na ikaw yung magbayad, pero para pilitin ka na ikaw naman magbayad, ikaw naman mag-book, ikaw naman umorder ka na lang.
'Diba? Parang hindi naman nakakalambing yung ganun. Ano ba naman yung baby? 'Diba? Nasa pagsasabi din kasi talaga yan eh. Ano ba naman yung baby? Wala kasi akong pera ngayon, baka pwede. Sa ngayon, ikaw muna yung magbayad. Wow! 'Diba? Next time ako naman. Sorry na baby ah. Yung mga ganyan, nasa pagsasabi yan, nasa paglalambing yan. 'Diba? Hindi yung ikaw naman, kaya mo namang umorder eh. Ikaw naman. Ano tropa yung kausap mo? Diba? So, hindi siya magandang pakinggan. Nasa magandang pag-uusap yan. Nasa magandang pag-a-address yan ng gusto mong sabihin sa partner mo. Ano pa ba? Yung tipong hindi na nag-a-update. Alam mo, sobrang taas noo at talagang saludo ko sa mga lalaking kahit hindi mo tinatanong, sinasabi kong nasaan sila. Hindi lang yan sa magjojowa ah. May mga lalaki, may mga mag-aasawa na kahit matagal na silang magkasama, nag-update pa rin yung lalaki lalo na ngayon sa era ng technology. May mga mag-aasawa na nagpipicture pa kung nasaan sila, tapos nagtatawagan pa, nagbi-video call pa anytime, ganyan. Pero may mga tao talaga na, alam mo yun, parang kasi it's part of, respecting your partner kapag nag-update ka sa kanya. Di ba, mas maganda ngayon, hindi niya na kailangan hingin kung nasaan ka, sino kasama mo. Di ba? Diba? Hindi naman sa pagiging sobra yun. Ba't mo naman itatanong palagi kung nasan yung jowa mo? Ay malamang. Bakit hindi itatanong jowa? Diba? So, para hindi ka tanongin, mag-update ka na lang. Diba? Nasa relasyon yan. Kung alam mo naman kung yung partner mo gusto, ina-update ka o ayaw. Okay na ba sa kanya yung mag-good morning ka, tapos the whole day hindi kayo mag-usap, tapos sa gabi lang kayo mag-uusap. Nasa relasyon yan, nasa pag-uusap yan. Wow! Pero kung alam mo na yung jowa mo, gusto palagi siyang ina-update, anong kinakain mo. Kasi may mga ganyan eh, may mga mag-jowa na nagkikwentuhan pa rin ng mga ginagawa nila all throughout the day. Diba? Kain na po ako, mahal. Ito po, kakainin ko pandesal na may meatloaf, ganyan. Sunog pa nga. Yung mga ganyan. O, saan ka bumili? Diyan lang sa tapat. Ba't ka kasi dun bumili? Alam mo yon, yung kwentuhan all throughout the day. Kasi it makes their day eh. Diba? Ganon sila. Ganon sila maglambingan. Ganon yung practice nila. So, depende yan sa pag-uusap ng magjojowa. Ay, nako. Sabi dito, lakas ng energy ko pag naka-energy ako. Yee! Ano pa yung sabi ng mga panggaan natin dito over Facebook? Facebook.com/energyfm1067. Thank you po ha sa mga nanonood sa atin on TikTok. And nasa na yun? Hanapin mo na natin. Sorry nawala ako direct. Oo. Sabi dito, Darwin, dapat huwag iasa sa'yo ang lahat. Sharing yun, di ba? Paano kapag kinasal na kayo, mas lalong lumala pa? I miss you po, pretty Queen Lindsay. Thank you. May mga inayos lang po tayo kahapon. Narealize ko kahapon na tao din pala ako. Dapat magpahinga ako paminsan-minsan. Pag hindi kaya, huwag pilitin. Sabi naman ni Jacqueline, consistency is the key talaga. So sa umpisa lang siya magaling, edi wag mo na pahabain pa yung relasyon nyo dahil sa umpisa pa lang red flag na si Guy. Hindi siya nagpakatotoo sa iyo. Sabi naman ni Arch, tawag dyan, ningas kugon, a very negative Pinoy trait na kung saan sa umpisa lang magaling. Kaya dapat talaga sa mga girls di mabilis sumagot. Dapat talaga kilatisin mabuti ang ugali ng isang guy. That is so true. Kaya may mga tao na nai-inlove sa mga kaibigan nila. Yung long time best friend nila. Kasi alam na nila kung ano yung ways, alam na nila kung ano yung actions, 'di ba? So, doon na nade-develop yung love for each other, your romantic love for each other, 'di ba? Sabi naman ni Julius, hello po DJ Lindsay, good morning pa, shoutout po, watching from Cagayan Valley. Hello! And si RJ Kim, sa mga nanliligaw dyan, sabi nga nila, don't trust everything you see, even salt looks like sugar. Hi, Sugar! Sugar yung pangalan ng letter sender natin. Hello naman sa'yo. So, ang dami na naming in-explain, Sugar, ha. I hope na may matutunan ko or may na-pick up ka dun sa mga sinabi ko. Ngayon, kung kaya mong tumagal ng ganyan yung setup ninyong dalawa for the next 5 to 10 years, eh di wag ka makipaghiwalay. Di ba ganun kasimple? Oo. Pero kung ngayon pa lang ayaw mo na o ayaw mo na yung mga nangyayari at gusto mo may magbago, kausapin mo siya at kung hindi kayo magkasundo, maghiwalay na kayo. Anyway, 4 months pa lang naman kayo. Diba? Bata pa. Bata pa! Gusto mo yun? Carry mo na yan. Alam mo na yan, ha, Sugar? Huwag tayong patanga-tanga. Oo. Wow! 9:20
2 on the clock. May mga pagkakataon talaga na tayong mga tao, nagiging alipin tayo ng pagmamahal natin para sa kapwa natin, lalo na for that very special someone. Pero let's not forget yung importance ng sarili natin and yung value natin. This is Alipin by Shamrock. Di ko man maamin